Magandang gabi, bansang Pilipinas, ang inyong broadcaster, Gani Oro. Sa loob ng 15 minuto, ako ay maghahatid ng mga mahalagang balita at mga pangyaring nagaganap sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mapapanood dito sa PTV Digital, sa YouTube, sa Facebook page ng Laguna Patrol at iba't iba pang social media platforms. Ito ang The Broadcaster. The Broadcaster. At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa lalawigan ng Bataan at ilang bahagi ng Central Luzon. Ihahatid ng ating correspondent na si Ryan George. Ryan, come in. Gani, bangkay ng lalaking natagpuan sa Maribeles, Bataan sa Barangay Baseco Country, hindi pa rin nakikilala. Pinangunahan ni PLT Colonel Mar Joseph B. Rabelo na patuloy na inaalam ang mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isang lalaking natagpuang wala ng buhay at nakasako sa isang waiting shed sa Barangay Baseco Country, Maribeles, Bataan. Napansin ng mga residente ng Barangay Baseco ang isang kahina-hinalang masangsang na amoy sa gilid ng kalsada. Nang kanilang lapitan at silipin, tumumbad sa kanila ang labi ng lalaki na binalot pa sa sako. Sa isinagawang paunang investigasyon ng mga otoridad na may tama ng bala sa parte ng katawan. Sabi ko nung sa akin tatayin dito, nung buksan namin yung pinakabalot niya, nakakita kaagad ako ng binte na maputi. Kaya na-confirm ko, na tao talaga. Kaya nung sabi ko kaya ginawa ko, tumawag ako kay Kapitan Abel, pero hindi sumagot. Ang tinawagan ko, si Chief. Napagtawag kay Chief, kaya naman ang tumawag sa mga pulis na magpunta ng munisipyo. Kaya na-confirm namin talagang tao. Kasi nung nag-robing kami ng alas 10 ng gabi nun, wala pa siya. Pero nung may nakakita raw, mga madaling araw na, di akala nila basura lang. At nung hapon ng mga mag-6 na, may tumawag sa aking bata na parang tao raw na nakaano rito. Kaya ngayon, pinuntahan ko, kinonfirm ko, talagang tao. Yun, kahit nung magkaroon yun, pinabuksan, natawag ako dalawang tanod, nag-rescue, pinako ko yung flashlight. At ngayon, binuksan namin. Talagang nakumpirm namin, tao talaga. Hinilarawan ni Barangay Tanod ang lalaking nakagapos at nakabrief na puti, walang pangtaas. Ito ay inihinalang salvage ito at dito lang tinapon ang nasabing bangkay ng namatagpuan sa lugar. Interview kayo. Nung dumating kasi ako dito, marami ng tao. Kumbaga, tinanong ko rin yung mga tanod kung anong ano. Sabi ng tanod, may nag-report sa kanya na may nakatambak doon na parang tao na nakasako. Ngayon, pero nga daw, chinek daw nila, nung binuksan nila, lumitaw yung hita. Yung hita lang, kaya hindi na nila binuksan ng tuluyan. Tapos tumawag na sila ng pulis. Ayan. Pero nabot ako dito, may pulis na. Hanggang doon lang po yung ano ko, hanggang sa, na nga, inintay namin dumating yung mga ibang pang kapulisan. Tapos gabi na dumating yung soko eh. Hindi ko na alam anong oras kasi nagre-review na kami ng CCTV. Base po sa sabi sa akin ng pulis, medyo mga ilang araw na sigurong patay bago tinapon. Pero kami kasi natrace namin yan, tinapon, alaw na size. Tapos malis kagad. Pagka drop nila yung bangkay, sibat kagad yung sasakyan. Kasi wala naman kaming kakaibang doon kasi nga alam naman namin mapayapa naman tong lugar na to. Ngayon lang nangyari sa amin yan na may nag-drop dito ng bangkay sa namin lugar.
Kasulukuyang nang nakikipagtulungan ang Maribeles Police sa mga forensics expert upang alamin ang pagkakakilanlan ng biktima, pati na rin ang sanhi ng at motibo sa likod ng krimen. At yan ang balita mula rito sa Bataan. Ito si Ryan George naguulat para sa D Broadcaster sa PTB News.